Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumagdagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Hindi ko naman ho ninanais yung milyon-milyon kung ano-ano. Basta nagkakausap po tayo sa araw-araw, masaya na ako. Ganun lang po yun, mga boss, no? Di sinasabi ko sa inyo, pantagal ko lang gustong bigyan ng reaksyon to eh. Si Gadon. Nasintensya to ng guilty ng Supreme Court eh. Pero ito ang sabi niya, mga boss. Kung bakit nagawa ng Supreme Court yon sa kanya. Pakinggan natin. Presidential anti-poverty czar Larry Gadon accuses the Supreme Court of politicking after it found him guilty of gross misconduct. In a press conference, Gadon says the alleged politicking stemmed from a statement he made the day before the Supreme Court released its decision. Gadon was referring to his statement where he predicted that Vice President Sara Duterte would not be re-elected or win any position in 2028 due to the way her supporters have treated President Bongbong Marcos. Halatang-halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Sapagkat in less than 20... Yan ang akusasyon ni Gadon sa Supreme Court. Mga boss, nakikihalo sa politika. Tuloy mo, Gadon. 24 hours that I have issued a statement that Sara will not win in 2028. Naglabas agad sila ng desisyon. Minadali nila, kaya nagkamali-mali sila ng kanilang ruling. Supreme Court, mali-mali ang inyong mga ruling ayon kay Gadon. Mamaya, tibay ni Gadon. Supreme Court to, mali-mali ruling. Paano maniniwala? Sinisiraan ni Gadon ang Korte Suprema, ha? Maliwanag ko yan. Mali-mali ang ruling ng Korte Suprema. Minadali nyo yung desisyon nyo kay Gadon na guilty siya sa grave misconduct ba yun? Tuloy. Asked about the connection between his statement and the ruling, Gadon notes that Chief Justice Alexander Gesmundo was an appointee of former President Rodrigo Duterte and is also close with his daughter, Vice President Sara Duterte. Gadon alludes to Justice Marvic Leonen as another alleged instigator, linking the impeachment case he filed against Leonen in 2019. He also mentions former ABS-CBN reporter Mike Navallo, who was recently named as the Supreme Court's Chief Communications Officer. Kaya daw ganon, appointee raw ni Duterte yung maestrado ng Korte Suprema dahil do sa ginawa niyang pagbira kay Sara, kaya siya tinira agad, mga boss, ha? Malawak ho itong sinalita nito si Gadon. Ang dami yung appointee ni Digong. Bago siya bumaba, yung COA parang appointee niya rin yan eh. Ombudsman, appointee niya rin yan. Ha? Kaya ano aasahan ng si bida pa rin si Digong kung gano'n ibig mo sabihin, Gadon? Ibig sabihin ni Gadon, may mga bataan si Digong sa Korte Suprema, sa Ombudsman, sa COA. Marami pa siyang pinag-a-appoint eh. Pati yata sa Comelec, meron pa rin bataan si Digong dyan eh. Di ba? Kung di ako magkakamali. Tuloy natin. Well, I am not blaming ABS-CBN, pero siguro because of some connection before with ABS-CBN, siyempre, may galit din niya rin sa akin si Mike Navallo dahil kasi ako ang unang-unang nag-file ng complaint against ABS-CBN on the granting of temporary franchise by the Congress. So, talagang yun, may na-violate din ulit doon sa bagay na yan. But Navallo has been out of the country since early 2024. He would start working at the Supreme Court only on August 1. It should also be noted that Gadon does not present any kind of proof to support his accusations. The High Court found Gadon guilty of gross misconduct after making accusations against former Chief Justice Maria Lourdes Sereno based on hearsay. He was fined and declared ineligible for judicial clemency. Wala na si Gadon, wala na clemency ibibigay ang Korte Suprema dito. Talagang dinisbar na talaga, wala na. Mantakin mo, inakusahan niya ang Korte Suprema ng
Gadon after gross misconduct verdict. Supreme Court is politicking. Namumuliti ka raw yung Supreme Court. Dahil nga binira niya si Sara, binira rin siya. Appointee pala ni Digong yung mga nandiyan dyan. Ganun ang ibig sabihin nito si Gadon. Kaya wala akong aasahan. Itong Pilipinas, kung itutuloy, talagang ICC lang ang makakapag paluwag sa inasapit na nitong Pilipinas dito kay Digong, di ba mga boss? Kung sa Korte Suprema ayon kay Gadon may tao si Digong, what more sa ibang ahensya ng gobyerno? Kaya yung mga inaanong konektado pa to si Digong dito sa Pogo, totoo di ba? Dahil nga di ba? Pero yung ewan natin kung anong mangyayari doon kay Alice in Wonder Farm, no mga boss? Wala talaga. Walang kapag-asa. Pag hanggang nandiyan yan, hindi pa talagang yan, malabo. Kaya yung mayor na Banban wala. Tuloy lang ligaya, panloloko pagsiservis sa Banban, ito. Hihina ako at may Anyway, sandali lang naman ito. Alice Go, namigay ng pera sa matatanda. Tuloy-tuloy lang siya ng panloloko pagsisilbi sa bayan, di ba? Saan ka pa? Ito naman, pinakamayaman na mayor. Si Alice Go. Si Alice Lil Go. Gaano nga ba kayaman si Alice Go? Si Alice Lil Go ay 38 years old, kilala bilang businesswoman at mayor ng Bamban, Tarlac. Meron lang naman siyang 16 luxury cars at isang helicopter na kanyang pagmamay-ari. Hindi lang yan, may mga jewelry collection at 16 na luxury car, luxury bags pa ito na umabot ng milyon-milyong halaga. Isa na rito ang kanyang Bulgari necklace na nasa 12 million pesos, ang kanyang Bulgari ring ay 2.5 million pesos, ang kanyang damit naman na ito ay isang Louis Vuitton na nagkakahalaga lang naman ng 180,000 at ang Bulgari pink bag ay nasa 200,000 pesos. Ito namang Chanel handbag ay nasa 352,000. Ang Louis Vuitton bag naman na ito nasa 215,000. Ang kanyang Gucci belt bag ay nasa 47,000 pesos. Base sa report, nasa 300 million pesos ang net worth ni Alice. Gaano nga ba kayaman si Alice Go? Si Alice Lil Go ay 38 years old, kilala bilang businesswoman at mayor ng Bamban, Tarlac. Meron lang naman siyang 16 luxury cars at isang helicopter na kanyang pagmamay-ari. Hindi lang yan, may mga jewelry collection at luxury bags pa ito na umabot ng milyon-milyong. Grabe mga boss. Grabe Magbababoy lang yan. Lumaki siya sa farm, nag-aalaga siyang baboy. Yaman. Kutik yan. 16 na luxury car, may helicopter pa. Di ako naniniwala dyan. Yung yan, baka kung ano pa meron doon sa farm yan Pagka talagang hinalughog yan, napasok yan, yun ngang pugong tinayuro sa likod ng grabe, mga underground tunnel, putik yan, Pero yung dapat subalit, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin siya inaano sa pagka-mayor niya, tuloy-tuloy pa rin at makakatakbo pa siya sa 2025. Balik tayo dito kay Gadon. Supreme Court, mali-mali raw yung desisyon nyo, sabi ni Gadon. Minadali nyo raw yung pagkakumbik sa kanya. Sa ginawa niyo siyang anak ng kamote. Saan tayo maniniwala ngayon kung yung Supreme Court ganyan pala? Ayon kay Gadon. May aasahan pa ba?
kung ikaw ay maliit na tao lang at nakabangga ka ng malaki, at lalo na Duterte pa, di ba mga boss? Kaya matapang sila Duterte eh. Marami silang hawak eh, di ba? Yun mismo yun eh. Di ba mga boss? Hawak nila ang ano eh. Yung Supreme Court Kita nyo naman, nung nakasuhan siya ng grave threat ni Franz Castro, hindi man lang pumurong na to sa dismiss. Televise pa siya nung pinagbantaan niya si Castro, di ba? Dismiss. Diba? Maaga pa naman. Eto na naman, mga address na idineklara ng mga go sa BIR at ilang dokumento, puro warehouse. Ito, talagang ginago na. Pero yun nga, ewan ko nga ba, may nagtatanggol pa na, mga, abogado, Matapos palutangin ang posibilidad na Chinese din ang nanay ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, naglabas ang Senado ng mga dokumento nagpapakitang kasosyo umano ni Guo ang sinasabing nanay niya at ilan pang kaanak. May unang balita si Mav Gonzales. Matapos palutangin ni Senador Win Gatchalian ang posible aniyang tunay na ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, inilabas ngayon ni Senador Risa Hontiveros ang mga dokumento na nagpapakitang hindi lang pala sa dalawa, kundi 7 negosyo kasosyo ng alkalde ang 12 hours ago lang ito at meron nung 36,737 views. Ang dagngangalang Wenyi Lin. Pawang family businesses ito kung saan kasama ni Mayor Guo ang kanyang 2 kapatid, ama at si Wenyi Lin. Kaya tanong ni Hontiveros, magkakamag-anak ba silang lahat? Sa SEC document ng QJJ Group of Companies ng Pamilya Guo, makikitang sa iisang bahay lang din ang address ng Pamilya Guo at ni Wenyi Lin. May source pa raw ang senadorang nagsabi na Winnie ang tawag sa nanay ni Mayor Guo. Tanong pa niya, bakit daw ito sinisikreto? Sa dokumento naman ng Bureau of Internal Revenue na ibinahagi ni Hontiveros, sabi ng senadora, katakataka ang mga birth date ng co-incorporators ni Mayor Guo na sinasabing mga kaanak din niya. Ayon kay Hontiveros, si Wenyi Lin kasi 1971 daw ipinanganak. Kung siya raw ang tunay na ina ni Mayor Guo, 15 taong gulang lang siya ng mga anak. At kung siya rin ang nanay ng isa pang kapatid ng alkalde, 13 taong gulang lang siya ng mga anak. Maliban na lang daw kung gawa-gawa lang ito lahat ng isang sindikatong Chino na pinayagan ng mga kawani ng gobyerno. Pinuntahan namin ang idineklarang address sa BIR ng tatay ni Mayor Guo at ni Wenyi Lin pero wala ang eksaktong lot number. Sa kanumero nitong lote, sabi ng nakausap namin ay wala namang tumirang Guo at Wenyi Lin doon sa nagdaang dekada. Ayon sa barangay, puro bodega at warehouse lang din ang nasa loteng yun. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang address ng mga Guo sa Valenzuela na mula sa ipinakitang dokumento ni Gatchalian. Pero ayon sa aming nakausap, wala raw ganoong pangalan doon. Sa Miyerkules magkakaroon ng executive session ang mga senador kasama ang ilang intel agencies para pag-usapan ang pagkatao ni Mayor Guo. Sabi ni Senador Loren Legarda, kailangang matuntun kung saan at paano nakakakuha ng Philippine birth certificates ang mga dayuhan. Nabigyan daw sila sa mga satellite offices ng DFA na konsulado sa Pilipinas dahil meron ang mga non-Filipinos who are Chinese nationals ng Philippine birth certificate. Nung tinanong ko paano nangyari yun, galing daw sa PSA. Yan ay question mark. Or kung meron bang ibang source, saan? Bakit? Paano? Kaya hindi dapat pabayaan ng issue yan. It's every inch a very serious national security concern. Sinubukan naming kunan ng panig ang kampo ni Mayor Guo pero wala pa rin silang tugon. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated. Pero mga boss puro kasinungalingan ay nakikita nila na iniimbestigahan nila isang taong sinungaling. Hindi man lang nakukontem. Di ba? Hindi nila mahipo. Samantalang yung sila Morales, yung mga yung sa PDEA leak, contempt. Di ba? Ito grabe ho to talaga. Sa totoo lang, hindi na dapat kung tutuusin mo. Wala contempt na talaga to dahil lahat na sinasabi niya, wala di ba? Pero walang contempt di ba? Wala yung chick Tsaka yun nga,
merong sinasandalan to na napakalaking dragon. No, di ba? Kung sindikato man, ha? Baka triad yan. Triad. Ika. Sabi ni Senator Trillanes, si Pulong yata, miyembro ng triad, di ba? Kung si Pulong ay miyembro ng triad, baka lahat sila miyembro ng triad. Baka, ha? Wala ho, no? Mabigat. Kailangan talaga. Bago umalis yung digong, nag-iwan pa ng mga dumi. Mga nagtanim pa. Kaya siya sabi ni Gadon, no? May tinanim siya sa Supreme Court, may tinanim siya sa COA, may tinanim siya sa Ombudsman, di ba? Kaya sabi nung abogado ni Goy, huwag na kayo sa Senado, diretso nyo na sa korte. Sampahan nyo na ng kaso, di ba? Yun ang sabi. Di ba, mga boss? Magkulab na ho tayo. Pag hindi ho talaga naayos hindi ho nakikooperate itong gobyerno na ito ni Bongbong sa ICC. Wala ho. Naglulukuhan lang ang mga to. Raul Bilinada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa iyong may bahay. At God bless sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit, Puro peste ang iniwan ni Digong. Ni Digong nyo sa bansang Pinas. Si Digong nyo ay cancer. Stage 4. Jeff Ramos, shout out, Marilo Pabian, shout out. Good night po, Tay. Natatawa ako sa mga reaction nyo, Tay. Breaking news po, Tay. Confirm ni na Senator Risa at Senator Win na yung mother ni Alice Wonderland Farm ay pure Chinese, kaya hindi talaga siya Pinay. Wen Liyin, kaya po exciting na next hearing. Umayos na siya sa pagsagot. Wala, puro, hindi ko alam yan. Yung tatay ko, ganyan yan. Okay lang naman siya. Hindi naman siya makontempt di ba? Di ba? Exempted yata sa contempt to siya. Sobrang lakas ni Alice in Wonderland. Marino pa biyan ulit, Ay, opo, Tay. Na-try ko din po yung bawang, pero ginagawa ko po parang capsule. Lalo po nung pandemic tayo. Maganda yun, Marino pa biyan ulit, Isip ko lang po, Tay, kung si Alice Go, may teacher Rubilin, baka po si Sarah, si Alice Wonder Farm naman ang tutor ng Mandarin. Pwede. Librado Ludovico, shout out. Talaga namang kay Dorian Dutae, lumago ang pogo. Biro mo yung visa upon arrival. Wow, only in the Philippines. Blessed morning po, Karoke. And to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless, Librado. Ron Jelly, Joral Jelly, shout out. Aya Suleiman, shout out. Kalat ni Bayo. Good evening, Karoke. Paulit-ulit lang. Basta pogi, ay di maiiwasang ginagabi. Ganun ba man? Batutahin mo ng batutahin, Karoke. Sabi ni Kalat ni. Nagahan ko ngayon, baka ang hirap ng internet kahapon, Ang bagal. Busit. Dinadownload ko, umabot yata ng may 3 oras. Sumisyon. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat lang natanggalin na yung pogo dito sa ating bansa. At grabe ang dinudulot nitong perwisyo. At sa dami ng mga illegal na ginagawa nila sa ating bansa. Salamat talaga sa may senador para sa bayan. At lalo na kay Senator Hontiveros at kay Senator Gatchalian. Saludo ako sa kanila. Pero dun sa mga nasa gobyernong ito, na puro China at Duterte, mga pro-China at Duterte, na halos ibenta ng ating bansa sa mga Chinoy. Ang problema doon, Elizabeth, pati yung kaluluwa nila, binenta na nila kay Satanas. Diba? Elizabeth Iscari ulit. Pareho tayo, Sir Rox, na idolo ko din yan yung dalawang yan. At maganda ang kanilang tinatalakay with jokes. God bless po. God bless, Elizabeth. Oo, gagaling yan. Sila Christian, Ronald Llamas, ang gagaling yan. Si El Magno ba yun? Oo.
Akira Milus, hello, sabi niya. May have a great day. Ingat palagi. Sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Ha? Ano to? Kalatni. Diretso na sa Senado. Sino? Si Alice Go? Ako. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christiansen, shout out sa inyo mga friend. Ha? Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out. Sabi ni Friend Sherwin, no? Bumabati po at kumakaway po ng may ngiti. Impong Basyang Team Tiadeli sa inyo, Sir Rox at sa buong team ng Rocky Warriors the Great. Sir Rox, kailan po kaya darating yung araw? Hindi po ganito kagulo at kabalahura ang mga ganap sa bansa nating Pilipinas na nasisinghap-singhap na nga po sa kahirapan. Parang hinalukay ube pa po sa gulo. Iisa po ang pinag-uugatan ng lahat ng dilubyo at kamalas-malasang na dinadanas po natin ngayon. Pera. Totoo yan, friend. At kutakot-takot pong kagahamanan po sa pera. Totoo yan, friend. At wala pong iba, Sir Rox. Nakakalungkot po na isipin at paniwalain mismong batas po nating baluktot at namamayani po at naghahari po sa ating bayan. Yun. Nga kaya nga tinanong ko si Gadok eh. Yung inaasahan po sanang kakampi mo at siyang magtatanggol at mag-aahon sa iyo, mismong ahensya po natin sa gobyerno, siya pong taksil at di mo po mapagkakatiwalaan. Totoo. Dahil siya po mismo ang kakalaban sa iyo. Grabe pong lupit at napakasakit para sa isang Juan de la Cruz na isa pong mahirap pero tuluyang lugmok po sa hirap kasi wala pong tamang ahensya na pwede mo pong maasahan at masasandalan sa oras po ng kagipitan at pangangailangan. Totoo yan, friend. Sari-sari pong mga bulok na anomalya na ngayon lang po nagsusulputan. Ngayon po lang nahalukay. Bakit po may mga ganito ngayon? Ang bansa po natin nalulukuban ng puro kasinungalingan dahil lahat po natapalan at natapatan po ng tamang halaga para po silang lahat ay magtagumpay. Totoo. Sa kaitiman po ng kanilang mga budhi at wala pong awa para tuluyan po tayong padapain at sakupin ng nag-iisang tagahasik po ng lagim. China Republic, kasabwat po ng mga halimaw na buhaya ng ating kababayan. Sa utos po ng kanilang pinakasupremo na ayaw bumitiw sa kanyang itim na kapangyarihan. Totoo yan. Pero may pag-asa pa rin kung si Bongbong, ewan ha. Pero yun nagpadala na ng 2 batalyon sa Davao pero kung ako hindi dapat mga intelligence lang ang pinadala doon hindi ganun 2 batalyon na agad pagdating na ng arrest warrant di saka na yan inalisan muna sana ng police power si Baste di ba ganun sana 2 batalyon siyempre may magtatago na si Digong hindi na nga makita di ba mga friend si Kibuloy hindi natin alam kung ano na kung where na you Perna San Juan, shout out. Good morning po, Karoke. Isa lang ang the best na solusyon dyan. Bagamat andyan na si Mayora Go, tanggalin lahat ng pogo sa buong panig ng Pilipinas. Yun dapat. Kung mauubos lang kung mag-uubos lang ng panahon, oras at pondo, sayang ang pondo ng bayan dyan sa Senate hearing. Sa korte na dahil yung akusasyon kay Mayora Go, dapat may matibay na ebidensya at may tatayong witness. Hindi pwedeng duda-duda, haka-haka, kuro-kuro, at tanong-tanong. Magsilbing aral at karanasan na yan sa mga Pilipinong politiko at mamamayan.
Wala eh, patawa-tawa lang siguro eh, di ba? Na, napapaligiran siya ng mga abugago na mga kabrad ni Digong. Bakit kaya? Tatanong lang. Ayon kay Vlogcaster yan, mga boss. David Allen Mendoza, shout out. Hi po, Karoke. Good evening po sa lahat. Tama po kayo. Ang galing talaga ni Digong. Diba sabi ko, ang galing niyang ilubog ang Pilipinas sa lahat ng bagay. Sa utang, ekonomiya, droga, patayan, at galing niya. Galing nga idolo niya talaga si Adolf Hitler. Pero hanggang ngayon, meron pa rin yung mga zombie. Duterte. Duterte. Ito, mga wala sa sarili, di ba? Parang nagaya rin sa banban. Handa kaming maging China na to. Basta si Mayor Go, ang aming mayor dito. Dahil binibigyan kami ng pangkain, ayuda, at mahal kami. Hindi alam ang mga pinagsasabi, no? Lord. Pero sa ano nito, Karoks, nasa batas ng tao na bigyan o kumuha ng abogado ang taong inaakusahan at minsan napupolitika. Diyan na sa korte malalaman ang desisyon at katotohanan. Katotohanan sa korte. Sabi ni Gadon, yung Supreme Court, mali-mali. Bagamat may anomalya rin ang korte dito sa Pilipinas. Yun, nasa gumagawa at nagpapatupad ng batas ang problema ng ating bayan. Kaya minsan may mga bagay na nangyayari na hindi natin inaasahan sa ating bayan. Totoo yan. Kaya ako minsan yung mga walang itusto sa korte na naaapi, nilalagay na nila ang batas sa kanilang kamay. Diba? Oy, nabalitaan nyo ba mga friend? Kawawa Ito singit ko lang, commercial ha. Magbabalot na 72 years old sa Manila po. Ha? Bumili po yung isang kampo ni Satanas. Talaga sinasabi ko talaga Eto impyerno Nandito yung mga demonyo. Bumili ng 3 balot. Nagbayad ng 1,000. Tuwang-tuwa naman yung pobreng matanda. Yung pala, peke, yung 1,000 ibinayad sa kanya. Sinuklian niya pa ng 965. Taknang pating, 1,000 piso po. Ang hirap isipin. Gaano katagal kikitain ng matanda na yun? Nawala na yung Satanas na nagbayad ng peking 1,000. Nagkalat po ngayon yan. Kung may makakarinig po nitong vlog na to, mag-ingat po kayo. Lalo-lalo na yung mga matatanda na nagtitinda, naghahanap buhay, na hindi nyo alam. Lalo din mga naglalako nga yung mga magbabalot na yan. Ito yung impyerno, hindi mo mababago. Ang mga masamang tao, pag nangamatay, yung kaluluwa nila naiiwan dito at naghahasik pa ng sama. Pumapasok sila sa mga taong mahihina ang pananampalataya sa Panginoon. Mga bulong, karamihan po yung mga nagigipit na tao, magnakaw ka, ang mabigat napapasok nila ang mga utak ng mga politiko na nakatihaya na sa pera, wala pang tigil sa kananakaw. Diba? Grabe. Kaya hindi ko magbago ang ang theory ko na talagang ito na ang mismong impyerno. Yung langit. Ha? Ito rin ang paraiso. Kasi pag marami kang pera rito, talagang mamubuhay ka na talaga ng para kang nasa paraiso. Diba? Lahat ng masasarap na pagkain, lahat ng ginhawa sa buhay, paraiso. Marami nga dyan, maraming kwarte. Halos ayaw na nilang mamatay. Diba? Tuloy po tayo. Ha? Dito napunta ako sa YouTube, Dito ko po nakita na talagang malupit ang batas. At yun nga, paulit-ulit, ang mga abogado, maski alam nila na may kasalanan yung kanilang kliyente, ilalaban.
ilalaban nila. Kunyari, pumatay, talagang, ito bang mga abogado na to, yung sinasabing mga ganitong alam na nga nilang tatalo dahil may pere, sige sila ng sige, no? Wala rin silang Diyos no? Meron. Kaya nga merong law office ba? Hihingi ka ng payo sa law office. No. Kukuha ka dyan. Sasabihin mo dyan kung ano. Di ba? Ewan. Pero kung ako kunyari ako abogado, ganyan, hindi ko ilalaban. Oo, pag alam kong walang panalo, hindi ko nilalaban. So, a-advise ko na yung kliyente na lumapit sa akin na huwag mo nang ilayan. Buti, makipag-ayos ka na lang. Ganun na kasimple. Hindi, pero yun nga, ang abogado, pagka i-delay natin. Yun lang dyan, ganun. Tuloy na po natin itong ating collab. No? Karaoke, sabi ni Alberto Olero, pag si Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, magpalit na tayo ng Republic. Itok, Republic Karaoke. Doon pag naririnig ko yun, na magiging presidente yan, putik yan, tumatayo balahibo ko. Anong klase? Tapos makakarinig ka ng mga survey na nangunguna, puta, wala na. Leopoldo Bergoño, shout out. Good afternoon, Karaoke. May malalim pang hiwaga sa farm ni Alice Go. Bakit baboy at manok ang business para may katwiran na hindi basta mapapasok ang government raiders dahil sasabihin baka mapeste ang mga manok at baboy. So bago mag-raid, magpapaalam muna at dahil doon lahat ng illegal sa loob ng farm ay pwede nang itakas. Ano sa palagay mo, Karaoke? May katwiran ka, Leopoldo, yung magaling ang nakaisip ng baboy at pangharang sa biglaang pag-raid dahil pag napeste, isisisi sa raider. So, di ba? Maski yung Prayer Mountain ni Kibulog, tsaka yung mga kung ano-anong mountain doon, na Glory Mountain, Prayer. Pag yun ang na-raid, mas malagay ko, baka lang. Baka mas makakalakilabot ang makita nila dun yung totoo lang. Kasi, yung may-ari nun panggap Panggap siya na appointed sa ng Diyos di ba? Hindi natin alam kung sinong Diyos nga nag-appoint sa kanya. Di ba? Pero hindi ako naniniwalang galing sa abuloy, yung ganong katinding mga tinayo doon. Hindi yun. Noel Tenko, shout out Puro kaperwisyuhan lang ang iniwan ni Digong sa Pilipinas. Katulad ng Pogo at puro krimen at ang kakabit. Totoo. Noel Tenko ulit Ang galing ng critical thinking ng dalawang yan, Karaoke, Llamas at Christian. Totoo yan. Marami sila yan. Marami pa siya. Sila Atty. Enzo Recto, maganda. Richard Hidarian, Ted, shout out Ted. Matalino daw ang incheck, pero bobo. Bakit ang mga modus operandi nila ay madaling mabuko, tulad ng kay Alice Go? Sa ibang bansa, ayon kay Risa Ontiveros, ay meron din daw na mga kaso na tulad ng kay Alice Go para silang tanim ng China. Sila ay may tungkulin sa gobyerno tulad ng Australia at Africa. Sila ay nasa ilalim din ng investigasyon at kapag sila daw ay sumagot tulad ni Alice Go, ang kanilang sagot ay hindi maalala. Siguro isang lugar lang ang pinag-trainingan nila. Kaya matatawag na mga nagmamagaling lang tulad ng DDS, Palpak. Matatawag din silang tanim ng China. Roque, Panelo, Digong, malamang si Coco at Escudero, sabi niya. Hindi alam pero pwede, di ba? Kasi pati yung banda mo yan kita mo na nga
Grabe ho yung ano, ito, pinakagarapal ho nangyari ito sa Pogo. Itong nangyayaring investigasyon na to, pinakagarapal ho to. Pero hindi makontempt. Harap-harapan na, naglalabas na yung litid ng mga senador sa ano, wala sila makuha eh. Hindi pa rin nila ikinokontempt si Alice in Wonder Farm. No? Rodelio Alpilor, shout out. Oo nga po, Sir Ross. Magaling po talaga ang tandem ng dalawa na yan. Nakatuwa din sila halos marami na kayong kapanalig natin sa katotohanan. Masaya po kami, Sir Rox, dahil may kakampi na kami sa aming mga tanong. Di po biro tinagawa ni Digong nyo. Salamat, Sir Rox, at sa mga bossing. Ingat po tayong lahat. And God bless po. God bless, Rodelia. Ay, nako. Hanggang ngayon naman, wala pa rin yung mga nabiktima ng war on drugs ni Digong. Paulit-ulit. Mag-assemble po kayo para makita ng ICC kung gaano talaga kadami ang naperwisyo. Prayer rally kayo. Dalhin nyo yung mga retrato ng mga anak ninyong mga pinagpapatay nung panahon ng rehimeng Digong. Sama kayong pare, madre. Mag-assemble kayo sa Liwasang Bonifacio. Makikita naman siguro yan para itong si Marcos hindi na magdalawa pang isip, diba? Na makiki-operate na at bumalik na sa ICC bilang membro. Ramon Valencia. Bossing, baka yung sinabi mong vlogger ay si Nilio. Ako nga rin siguro. Siya. Doon ako, lalo kung murahin niya yung mga Didichet at mga Duterte family, wagas. Parang bakla siya. Ramon Valencia, bossing. Pero vlogger yata yun ni BBM. Ako Piglawan. Kumusta na lang sa inyong lahat? Parehas lang tayo, Ramon. Hindi ako yan BBM. Pero sabi nga ni Kapersi, yan nandyan na yan eh. Di tulungan mo na, di ba? Wag wala na yung Duterte, di saka na tayo di ba? Ganun. Sabi AJ, Karox, pagpalain ka ng Diyos, malawak ang karanasan sa Pinas noon sa panahon ng matandang Marcos. Sa aking kalkulasyon, pinatay yan ng China, binigyan ng lason. Ang tawag, kulan at kulan sa sasakyan. Nakapagtataka, di ba? Mahiwaga, pero pwede pa ring mangyari. Mag-ingat lalo na aktibo yung demonyong China. Totoo. Al-Olalia, shout out Drugs, Pogo, EGK, China aggression, matinding korupsyon gaya ng Parmali, pagmumura at iba pa ng mga Duterte legacy. Iboto nyo si Sara, walang cage. Mas magiging malalayan. Gising Pilipinas. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Pero Al-Olalia, marami na yung tumitiwalag dito sa kay Duterte. Iniiwan na siya. Baka matira na lang dito si Bato, si Bongo, si Kimo. Wala na eh. Wala na talaga, mabantot na. At saka ang matitira na lang siguro diyan kay Duterte yung survey firm na walang ginawa kung hindi i-number 1 sila sa survey. Shirley J. Sir, shout out Dapat pala, Karox, ang unang tinukhang ni Duterte ay si Michael Yang. Mga hudas talaga. Pinaikot lang ang mga Pilipino, pero wala akong binoto sa mga yan. Kasi halata ko naman na hindi sila simpleng tao. Sa mga salita nilang sobrang hambog. Totoo, wala rin akong binoto dyan. Tsaka ako, yun talang alam ko lang yun na ko. Straight nga ako lahat ng
BP Lenny, yun lang binoto ko eh. Oo. Pero yung mga ibang mga sabit-sabit pa sa kanya na ano, hindi ko pa binoto eh. Mirna Regalado, shout out ah. Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo mga friend. Thank you sa pag-shout out ka, Rox. God bless you all the time. God bless, Mirna Regalado. Ito, user. Sabi ni user, may nagplano para sa kanya. Implanted, may training siya para mailagay siya sa mayor. Kaya sangkamakmak ang pera gagamitin. May helicopter pag pangtakas. Ha? Malapit na tayo makaisang oras mga boss. Shirley J. Sir ulit oh. Nakakapikon talaga, sobra Karox. Ang daming nawalan ng business ng mga Pilipino dahil sa Pogo. Pogo na yan. Pati babuyan at manukan pinasok na rin. Busit talaga yung mga tsekwa na at mga trapong politiko. Palibhasa, pinakakain yata ng itlog ng Pogo. Kaya ang mga yan, totoo Ewan. Nangyayari dito sa Pilipinas na to. Hanggang nandyan ang Duterte, His Excellency, hindi ka patatahimikin yan. Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox and Warriors. Nakakatakot na. Baka kapitbahay natin ay fake na Pilipino na tanim ng China. Saan galing ang mga pera ni Alice in Wonder Farm? Ayaw kong maniwala na ang mga kondo sa isang lugar ay puro fake na Pilipino ang nakatira at gawing kampo ng mga Chino na tulad ni Alice Goo, pero kasabwat ang sariling Pilipino. Malayo pa ang umaga mga Pinoy. Malayo pa ang umaga, totoo yan, Cassandra. Cassandra ulit oh. Sana tanungin si Alice in Wonder Farm kung ano ang Chinese name niya. Oh. Yun nga, Alice Goo. Hindi ko na hinabaan eh kasi sobra ko talagang garapal. Birth certificate, may mga kapatid siya, iba-iba ang talagang grabe ho ng nabtuklasan ni Senador Win Gatchalian at ni Senadora Risa Ontiveros. Talagang nakakasulasok na ho. Kumbaga sa baho, hindi ho kayang amuyin. Pero naaamoy ng mga ibang senador, sinisinghot pa, parang shabu. Ginaganon nila talaga yung baho, di ba? Samantalang sila, nagkakandasukan na sila sa mga nakakanilang mga nalalaman. Pero marami yung sasabit dyan. PSA, kung ano-ano. Sa ngayon ng gobyerno na pinayagan yan, nakakuha ng birth certificate, kung ano-ano, marami yung sasabit dyan. Totoo yan. Oo. Marami sa ngayon ng gobyerno. Ayon nga kay Gadon, pati Supreme Court. Mali-mali. Tuloy tayo. Marcelo Santa Ana, shout out. Timo Rodrigo, inutil Roa Duterte, hanggang ngayon, apektado pa ang bansang Pilipinas sa kaistupiduhan mo. Mainit ang ulo ni Marcelo Santa Ana. Hayop ka. Madinig ko lang ang pangalan nyo. Sumukulo na ang dugo ko. Mga demonyo kayo. Mainit ang ulo talaga ni Marcelino. Sino naman hindi init ang ulo? Reynaldo Gonzales oh. Lumaki po ako sa farm. Pati yung mga baboy namin. May love scam. Marcelo Santana ulit ito. Karoke, sa amin ay mahina o lampa. No? Karoke, sa amin ay mahina o lampa. Punado namang Chinese talaga si Alice Goo, lalo na hindi nawala yung punto sa pananalita niya. Talagang kang na inaral niyang manalita ng Tagalog. Hindi ako naniniwala na yan. Siya lumaki sa Tarlac. Tapos hindi siya marunong magsalita ng Kapampangan. Totoo yan, ha? Jun Lagon, my friend, shout out, ha?
Eman Escalona, shout out. Reynaldo Gonzales, oh. Xerox, paglilinaw lang, basta ka mo nakatakbo Alice Ghost, mag-iiba ka ng content. Oo nga. Makatakbo ba saan? Makatakbo sa bansa o politika? Ako kahit saan siya tumakbo, igogo ko na siya. Ginogoyo lang tayo ng Yorme na yan. Feeling beauty. Ala daw BF. Baka tomboy. Sa totoo lang, gandang-ganda siya. Kung masta siya, talagang feeling beautiful siya, di ba? John Dimago, shout out. Good day, Karox. It's a lost hope for Philippines to prosper. Filipinos themselves are the roots cause of this miseries. Totoo yan. No patriotism. Traitorous behavior is already embedded into their blood that could trace back to 3 colonial generation. First is during the Spanish era, then followed the American during the 90s, Japanese in World War II, and now Chinese imperialism. The glitter of money is very intensing to the traitors who doesn't care about other, whose love for the country is unmatched. Nasa dugo na yata ng maraming Pilipino ang maging traidor, kaya malabong umunlad ang Pilipinas. Tama ka dyan, John Dimango. Malabo talaga. Tsaka yun nga, hanggang ang tuloy-tuloy ang tinatawag na trapo, traditional politician, saka yung tag dito, yung hawak nila ang kanilang mga lugar, parang kagaya ng Davao. Baka mas katulong ni Digong patakbuhin niya ng mayor, mananalo eh, di ba? Federico Mandak, shout out. Xerox, tungkol dyan kay Alice Go at Teresita Angsi. Sabi ni Angsi, nababastos na daw si Mayor at hindi nakikita ni Teresita ay yung mukhang pambabastos ni Mayor sa mga sagot niya sa mga senador. Yun, napaulit-ulit lang nagmumukhang tanga yung mga senador. May punto pa nga na napuno na si Loren Legarda. Simple lang siya sumagot, pero dama mo din yung pagkainis sa mga sagot niya. Ang tanda na ni Mayor, ang isasagot lang is sa mga senador, Your Honor, di ko na po maalala. Lumaki po ako sa farm. Hindi ako nag-aral sa school. Sa bahay lang po. Itatanong ko po sa tatay ko, buwisit yan. Sa edad niyang yan, wala niyang maalala. Pero ang yaman-yaman niya, mayor siya, ang nagpapaikot sa mga senador. Yun ang di nakikita ni Teresita Angsi. Ang nakikita niya, pero yung gagatong yata siya. Oo. Sumagot si Federico Mandaco. Gusto nga ng abogado ni Alice Go na sampahan na daw lang siya ng kaso sa korte. At doon sila sasagot. Ang tanong, saan korte? Sa Banban? Alam na dis. O, yun nga eh. Kaya talagang alam nila pagdating sa korte, lamang na sila. Arnold po si Diego, shout out. Xerox, bago to, Alice in Wonder Farm. Arlem Morales na, shout out Christian Cheng, shout out Sabi niya, kumusta po Tatay Ross? And God bless po sa buong pamilya mo. God bless, Arlem Morales. 3J Show po. Xerox, nabisi uli ang lola mo, kaya now lang makapag-comment. Kita ko naman eh. Kikita ko sa Facebook mo, my friend, ha. Legacy ba kamo, Xerox? Anong legacy ba meron si Digonggong? Pinsala kamo ang idinulot ng buhong na yan sa ating kababayan.
pinsala at pighating walang kapantay. Totoo yan. Napapalalim tuloy ako sa Tagalog. Yan ang iniwan ni Digong na iyan sa ating bayan. Totoo yan. Pero marami pa rin siyang zombie. Ha? 3J show ulit to. Xerox, yung tungkol rin kay Alice in Wonder Farm, sabi ni Teresita, ang na witch hunt daw ang nangyayari. Alam mo, Xerox, sinasabi lang yan niyan because kinakampihan nila ang mali. Hindi naman nawala ang Pogo. Hindi naman nawala ang Pogo issue sa kanyang simula ng hearing Senado. Dapat kung may utak sila, alam nilang lumawig ang investigasyon kay Alice dahil sa napakaraming loopholes na kanyang pagkatao. At ang loopholes na mga yan ay malaki ang posibilidad na may kinalaman sa sindikato, napasok na ng mga sindikato ang ating politics, gambling, and who knows kung ano-ano pa. Totoo yan. Ako nagulat din ako sa sagot ni Angsi. Ano to ka ako? 3J show po. Xerox, malakas ang kutob ko na si Alice is not a Philippine citizen dahil kung totoong Pinay ang nanay niya, hindi ba dapat agad-agad susugod at sa Senado ang nanay para ipagtanggol ang anak? Totoo. Para patunayan sa buong mundo na mabuti ang mabait ang legit na Pinoy ang anak niya, diba? Pero bakit ni Anino birth certificate? Wala, sobrang malaking puzzle naman yan. Walang nanay nagugustuhin na malagay sa alanganin ng kanilang anak. Tiyak na ipagtatanggol ng nanay agad-agad ang anak. Pero katang-isip nga lang ang nanay niya. Totoo yan. Pero yung nanay ng asawa ko, hindi katang-isip yun. Talagang na-brainwash nitong animal na kapatid. Bukas, may vlog ako bukas. Grazing sa hintay mo maganda. Sabado bukas, di ba? 3J show ulit, oh. Tao-tao. Xerox, wala nang malamang gawin si Baste Duterte. Ayan, gusto raw niya ibalik ang matamis nilang pagtitinginan ng mga Marcoses. Ibalik na lang raw ang Unitives, Unity. Napanood ko nga yun eh. Oo, parang may tililing din yun eh, no? 3J show ulit, oh. Ibalik ang Unity dahil andyan na yung ICC. Nagmamarsya na papuntang Davao. Tao-tao yan. Ito naman kasing si Trillanes, tinatakot sila ng Duterte na sa June or July marching ban na ang ICC to the south. Ayan, kabado na tuloy si Baste. Asa na nga ba ang Tatay Diggs nila? Bakit tahimik na? Tahimik ata. Anong plan B niya? Wala ng plan eh, tapos na lahat eh. Ang pinaka-natitira na lang na plan yan, yun nga, makakaano sila ng people power kuno. Wala nga puwasa. Wala nga sumasama, maski Boy Scout, wala eh. No. Tawa ng tawa si Jay, no? Magpapagamot saan? Sa China o sa Russia? Di pwede sa US kasi di sila bati ni Biden, no? Totoo, Ay, mission accomplished mga boss. Good night. Bukas po ulit, Makakadalawa ako bukas. Magandang gabi po. God bless.